Magandang gabi mga kapamilya, episode 220 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo, araw ng Martes. Kinausap nga ni Supremo yung dalawang tauhan nito ni Amanda kung nakaredy na ba raw lahat ng mga gasolina, mga armas, mga bala, pati mga panggamit sa patibong, kagaya na lamang din ng granada. At talagang titiyakin nila na mapapahamak ang mga tauhan ni Augustus dahil unang-una, advantage nila ay kabisado nila ang lugar na ito. Sila dayo lamang. Kaya kung pupunta sila dito, talaga mapapahamak sila. At ngayon, kinausap na rin ni Amanda yung mga magulang niya dahil narinig ito, no? Yung kanilang pinag-uusapan. Sabi ni Amanda, hindi ho kayo aalis dito. Pero pinapangako ko sa inyo, matapos lamang ang gulong ito, lilipat na po tayo na matitirhan gaya po ng pinangako ko sa inyo. Diba? Kasi nga sabi naman ni Berting, Supremo, saan naman tayo pupunta? Siyempre doon sa kuta nila, sa hideout nila, diba? Doon nila sasalubungin yung mga kalaban. Samantala, yung mga magulang ni Amanda naghahanda na ng mga gamit. Sabi, Arlinda, ihanda mo na to. Ngayon sabi ng ama ni Amanda, Supremo, gusto ko mangako ka sa akin na kahit anong mangyari po, proteksyonan, aalagaan at mamahalin mo, ipaglalaban mo ang anak namin. Opo, makakaasa po kayo, sabi ni Supremo. Sabi naman ni Amanda, konting tiis lang po. Kapag natalo namin ang mga kalaban, makakaraos din tayo. Makakapamuhay na tayo ng tahimik at magpapakalayo-layo tayo dito gaya na sinabi ko sa inyo. Kaya sa sobrang emosyon, di ba? Napayakap na lamang si Amanda sa mga magulang niya kasi baka ito na yung una't huli nilang pagtatagpo, di ba? Ngayon, yung dalawang inaasahan ni Amanda na tauhan, inihanda na yung mga bala, pati yung mga gamit sa patibong dahil magtatanim sila. Ngayon sabi naman ni Lucio, Berting, di ba nangako kayo sa akin na tutulungan nating iligtas si Yoli kapag pumunta sila dito? Oo naman, Lucio. Turco, nasa na ba yung mga bala? Eto, nandito sa bag na to, inihanda na nila. Grabe yung mga armas, kompleto. Hindi man nila sigurado na darating sina Augustus, yung mga tauhan niya, pero naging handa sila ngayong gabi nito. At yung mga tauhan nga ni Amanda, inilagay na nga, yan parang alambre yata to, merong nakasabit na granada para in case na madali yun, sasabog agad. Ngayon, ipinangako ni Supremo na tatapusin nila ang labang ito dahil sigurado na raw talaga siya. Sabi nga ni Amanda, Supremo, sigurado ka na ba talaga dito? Kinakabahan kasi ako, baka kung anong mangyari sa atin. Huwag kang kabahan, Amanda, ako bahala sa'yo. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Lalabanan natin si Augustus. Nangako talaga siya kay Amanda, no? Ngayon, ito namang si Rigor, umuwi na nga ng bahay at sinalubong siya ng mga nagbibilyard, yung mga nagbabantay. Magandang gabi po mga Rigor. Ngayon, dumating si Kapitan. Sabi niya, Rigor, mabuti naman nagkasalubong tayo. Meron akong sasabihin sa'yo. Ano ho ba yun, Chairman? Kanina kasi sa may barangay, meron pumunta sa akin ng mga lalaki. Taga-correctional daw sila. Bakit po? May kinalaman po ba to kay Tanggol? Nakalaya ho ba yung kriminal na yun? Hindi naman sa ganun. Hindi naman na sinabi nila. Nagbigay lang sila ng mga listahan ng mga inmates at inalam nila kung saan ito nakatira. Para in case doon na meron doon mangyari sa mga inmates nila, babalitaan doon nila yung mga pamilya. Alam mo, hindi maganda kutob ko Sabi naman ni Rigor. Kasi Chairman, nung nagre-raid kasi kami, meron ako doon narinig na tinawag na tanggol. Nakalpas yun, hindi namin nahabol. Nag-iisang tanggol lang naman ang kilala ko. Sabi naman ni Chairman, sige, update na lang kita, Rigor. Magtulungan tayo. Muna na kami. Sige po. Ngayon, nung pagpasok ni Rigor, nadat na niya na nagliligpit na ng hapagkainan pamilya niya. Tinanong niya agad si Tess, saan ka galing? Matapos ka pumunta kanina sa presinto. Dumaan agad ako sa tindahan. Bakit? Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Ikaw naman, Tindeng. Saan ka nang galing bumaghapon? Saan ka nagpunta? Sa tindahan. Bakit? Doon ako maghapon. Sigurado ka? Hindi mo pinuntahan si Tanggol? Hindi nyo pinuntahan sa correctional yan si Tanggol, yung apo mo? Oo, hindi. Bakit ba kasi nagkakaganyan ka, Rigor? Ano ba kasi tinutumbok mo? Sabi ni Tess. Di ba nga pinagbabawalan mo na nga kami makapagkita kay Tanggol? Ano ba talaga yung ibig mo sabihin? Kasi nagkausap kami ni Chairman dyan sa baba. Meron daw mga taga-correctional
na nagpunta kanina sa barangay. Kinatagpo siya at nagbigay ng mga pangalan ng mga inmates para alamin kung saan dito nakatira. Biglang sumabat si Santino. Atay, baka po yung dalawang lalaki na nagmamatsyag dyan sa atin kanina. Kasi po yung mga bantay po niya sa bilyard, sinabi nila na kanina daw umaga meron daw pong dalawang lalaking nagmamatsyag sa bahay natin. Sabi ni Rigor, baka yun na nga yun. Baka taga-correctional yung mga yun. Ito lang masabi ko sa inyo. Kapag alam ninyo kung nasa saan si Tanggol at hindi niyo sinasabi sa akin o kaya naman tinutulungan nyo o kaya tinatago ninyo, mananagot kayo at pananagutin ko kayo sa batas. Maliwanag, bigla siyang umalis. Ngayon sabi ni Tess, Tindeng, Noy, may kinalaman ba yung mga nililihim niyo sa akin kanina doon sa tinutumbok ni Rigor? Anong ibig sabihin nun? Kararating ko lang dito kaya wala ako dito. Kayong dalawa ang naunang umuwi dito. May nakausap ba kayo? Sabi ni Tindeng, tara na nga Noy. Wala kami nakausap dito. Ngayon, pinuntahan ni Tess sa kwarto si Noy sa Tindeng. Noy, Tindeng, magsabi kayo ng totoo. Alam ko meron talagang mali dito. Alam ko may kakaibang pangyayari dito. Umiiwas ka eh. Wala. Gusto lang namin magpahinga, sabi ni Tindeng. Sabihin mo na ang totoo. Kilala kita, Tindeng. Kapag usapin tungkol kay Tanggol, pinaglalaban mo yung apo mo na ikipagsagutan ka kay Rigor. Pero kanina, isang tanong, isang sagot lang ang ginawa mo kay Rigor nung tinatanong ka. Kaya magsabi ka na ng totoo. Kasi dapat, wala kayong nililihim sa akin. Dapat sinasabi nyo na agad sa akin hanggat maaga. Para nalalaman ko at nagagawan natin ng paraan. O ikaw naman, Noy, magsabi ka ng totoo. Alam ko talaga meron kang tinatago. Wala nga, Tess, promise. Pexman, nagtasa ng kamay si Noy, no? Ba't ba kasi wala kayong sinasabi? Sabi naman ni Tess, wala kang may hita sa amin. Nagsasabi kami ng totoo, Tess, at wala kami nililihim sa'yo. Ba't ikaw? Kapag sinasabihan ba kita, nakikinig ka sa akin? Sabi ni Tindeng. At sa pagkakataong ito, hindi na nga nakasagot si Tess. Ayaw na nga niya makipagtalo dahil kahit anong pilit niya, wala naman siyang may hita eh. Wala rin siyang nakuwang sagot kahit ang lakas ng kutob niya na may tinatago talaga tong sinatinding sa kasi Noy. Samantala, dumako na tayo sa pamilya Montenegro na kung saan itong si Ramon ay umiinom pa rin. Pinuntahan na siya ni Don Julio ng kanyang ama. Ramon, kailangan na nating ipagpatuloy ang negosyo. Hindi pwedeng matenga ang negosyo natin dahil malaki ang perang nawawala sa atin. Papa, saka na ho natin pag-usapan yan, please lang. Gusto ko munang magpahinga sa ngayon. Saka na natin ipagpatuloy ang operasyon sa negosyo. Hindi pwede, Ramon. Lilipat tayo ng ibang lugar. Yun ang kailangan. Alam ko, problemado ka sa asawa mo. Kaya hayaan mong ako ang kumilos sa pagkakataong ito. Samantala si Mukang, pinagmamasdan yung mga nalantang mga sampagita at iniisip pa rin niya si Tanggol. Sabi niya sa isipan niya, Tanggol, magmula pagkabata hanggang sa paglaki natin, hindi mo ko pinabayaan. Hindi mo ko iniwan sa ere. Lagi mo ko pinagtatanggol. Inaalala niya talaga si Tanggol. Samantala, ito namang si Tanggol, nakapasok na nga sa teritoryo ng mga Montenegro. Nandito siya sa hardin at nagtatago siya sa mga tauhan. Nakapagtago siya sa puno. Nagko-crossover siya dito eh. Ang ganda eh. Kasi nga gusto niya makapasok sa loob. Gusto niya makapasok sa main entrance door. Talagang sinisipat niya. Diba? Inanda niya na yung baril. Kinasan niya na. Magkamatayan na. Bahala na. Diba? Basta ang importante, makita niya si Mukang at may takas niya to. Samantala, dumating na si Severino. Sabi niya, Boss, nandito na po si Ma'am Olga. Papa, pinapatawag niya raw ako. Oo, kasi meron akong importanteng ipapagawa sa'yo. Ako ho ba? Hindi ikaw, sa totoo lang, kundi si Tanggol, ang apo ko. Dahil kinakailangan niya ng pasukin at simulan ang paghahawak ng ating negosyo. Siya magpapatuloy ng ating sinimulang negosyo. Teka, Papa, si Tanggol, kabago-bago lang nun. Wala pa nga alam yun sa paghahawak ng negosyo. Kaya nga tuturuan mo eh. Diba? Ikaw ang mag-guide sa kanya. Kaya kinakailangan simulan na natin ang negosyo at makalipat tayo ng pwesto. Sabi ni Ramon, Papa, ako na hong bahala dyan. Pati na rin kay Tanggol. Ako natuturo sa kanya. Ramon, may problema ka pa sa asawa mo. Kaya sa pagkakataong ito, ako magdidesisyon. Ipagpapatuloy natin ang operasyon ng negosyo sa lalong madaling panahon. Sabi naman ni Olga, sige po Papa, mauna na ako, alis na ako.
Ngayon sumakay si Olga ng elevator. Samantala ito namang si Tanggol, meron siya nakitang pintuan. Pinilit niyang buksan pero nakakandado. Ngayon, dumako siya doon sa kabilang pintuan na kung saan si David, yung mismong kwarto ni David, no? Inaamoy-amoy niya yung pera. Loko no? Talagang inaasam-asam niya yung mga pera Ninanamnam niya yung yaman na meron siya Ngayon, habang inaamoy-amoy niya yung pera, nakakarinig siya na merong nagbubukas ng pintuan. Pasalamat siya, nakapatak yung pintuan niya. Samantala si Tanggol, meron siya nakikitang tao sa loob. Pero parang nakikita niya lalaki, kaya bigla siya umalis, di ba? Nakahanda yung baril niya Ang ganda sana na eksena na to mga kapamilya kung nagkatagpo si na David sa si Tanggol. Ang ganda sana na bakbakan yan. Manigurado. Nung paglapit ni David, sino ba kasi yan? Paglapit niya, wala nang tao, umalis sa si Tanggol. Ngayon, dumaan siya dito. Pagtalikod niya, nakarinig siya ng nagbukas ng pinto, yung elevator, yung pala lumabas si Olga. Pagtingin niya, sabi niya, Aling Bing. Kasi kilala niya si Olga bilang si Bing di ba? Tapos sabi naman ni Olga, Tanggol. Nagulat siya. Nagkatitigan sila di ba? Kaya nagtataka si Tanggol, anong ginagawa ni Aling Bing sa loob ng mansyon na yun, di ba? At dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa gabing ito. Bukas pakatutukan natin ang muling pagkikita o pagtatagpo ni Tanggol at ni Mokang. At pipilitin niya itong tumakas, makaalis sa kanyang asawa dahil nalaman niya na sinasaktan pala ito at hindi siya masaya sa poder nga ng mga Montenegro. Yan ang pakatutukan natin bukas mga kapamilya. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari ay makahingi ako sa ng munting subscribe at i-hit mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.